Yo, what's up mga kalayas? Today meron tayong sasagutin na katanong na isa sa mga followers natin or subscriber. Ang tanong is, di pa rin tatanong to pero sabi niya, Sir, paano ba yung example or pwede ka ba magpakita na sample kung paano mag-process ng dialyzer? So tara mga kalayas, sagutin natin yan. Briefly lang ito. Let's go! Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your cloud. Ito na nga mga kalayas, yung dialyzer na ating lilinisan. So, pinabrush lang natin yan. And then, para matanggal yung mga dugo na nakakapit yan. Then ito guys, sa cup, dapat linisan din natin yan. Baliktaran yan guys, ganun din yung gagawin natin sa kabila. Buksan natin at linisan natin. Ganun din yung cup. May o-ring yan guys, kung mapapasan nyo ito. Yan yung o-ring. Tinatanggal natin yan para yung nasa ilalim niya ng mga nakakapit na dugo is matanggal din. Kailangan matanggal natin yung guys kasi isa yan sa mga dahilan kung bakit nachichill yung pasyente. Meron yung mga nakasings na dugo na hindi natin naaalis. So ayan, ganyan lang gawin nyo guys. And then punta tayo dito sa may machine. Isalang natin dito. Ilagay natin yung mga copper kahit saan nyo na ilagay. Basta ang malaga, mayroon kayong iiwan dyan na isang nakabukas para labasan niya ng tubig. So pag nakaset na, pinitin natin yung greens. Ayan guys, yung kulay green. Then itutulak ng tubig na may pressure. Yung dugo doon sa loob ng dialyzer palabas na sa may ilalim kung napapansin nyo. So i-clamp natin yung mga dapat i-clamp mga kalayas. Then habang nakasala niyan, pwede tayo maglinis ng iba pang mga dialyzer. Kasi hanggang 4 naman yung pwede natin linisan or ikabit sa machine. So same way guys, tanggal natin yung cup, linisan natin. I-visualize natin yung sa may takip kung meron bang nakasingit sa ilalim ng o-ring. Kung wala, mag-continue tayo, tanggalin yung dugo. Baliktaran ulit yan. Brasin natin para mas mapadali yung pagtanggal ng dugo. Then yung tubig, dapat minimal lang, hindi malakas, hindi mahina. Kasi pag masyadong malakas na talusik sa atin yung dugo. So brasin natin guys para mas mapadali yung pagtanggal ng dugo. Katulad na nakikita nyo dito sa aking video. So takpan natin, isalan natin sa machine, ganun ulit. Kabit ng mga cooper, katarin ang unahin ang malaga. May maiwang isa na naka-open para labasan siya ng tubig o yung dugo na galing doon sa dialyzer. So ayan guys, makikita nyo, pinupush ng tubig na may pressure yung dugo doon sa loob ng dialyzer pababa. Nakita nyo doon sa video ko. So i-clamp natin. Then meron pa dito isa guys way para mailabas niya talaga yung mga dugo lalo na sa mga clutter na pasyente. Ito guys, kaklamp natin doon sa may bandang taas. Kumbaga parang sinasaraduhan natin lahat yung way niya para yung pressure mahulog at ipilit niyang ibubuga yung nasa loob ng dialyzer katulad na nangyayari dito. Yan guys. So kaklamp ko, aanat yung dugo, bubuksan ko, bubulwak niya pababa. So pinipressure niya talaga yung dugo. Isa yan sa mga way guys pag clutter yung pasyente. So meron na tayong finished product. So double check natin yung o-ring gaya na sinasabi ko. Ayan. So tatakpan natin, make sure na talagang nakasarado siya. Kunin na natin guys yung TCB nito. Ito yung pinaka-highlight ito. Ito yung kinukuha natin. Ito yung pinaka-importante. So tanggalin natin ito nasa ibabaw. Ikabit natin yung air. Then ipupush natin yan gamit ng air. Pupush natin yung tubig sa dialyzer yung nasa loob ng dialyzer. Pababa, palabas. At sasaluin siya ng cylinder na nilagay ko. At yan yung kukunin natin kung ilan yung makukuha natin tubig. Then may dalawang guhit yan guys na itim. Yan yung minimum maximum pag pumasok dyan. Ibig sabihin pasado. Pag tumampas, bagsak na yung dialyzer niya guys. So kunin naman natin yung blood leak. Tetest natin kung okay pa yung fiber nito. At kung maayos pa yung pagkakasara. Yan yung gamit ng ating blood leak test. So pasado siya guys. Pasado rin yung TCB. So ang gagawin natin dito is lalagyan na natin ng disinfectant. But before anything else, i-visualize natin yung mga takip. Kung clear na ba talaga siya. So ito na guys, yung disinfectant, kinukunik na sa ilalim siya ikakabit. Kasi from ilalim, itutulak niya papunta doon sa ibabaw.
para mapil talaga o malagyan lahat yung dialyzer ng disinfectant. Tapos konting tap lang kasi may mga air yan para yung air lumabas. Ayan, kung napapansin nyo. Tatap natin yan para lumabas yung mga bubbles. Kapag nalagyan na natin yan, ang gagawin natin is takpan na natin yung dialyzer. Tapos mag-iiwan lang ako dyan ng isang naka-open. Para, kasi ang mangyayari niyan guys, yung disinfectant, tutunawin niya lahat ng mga natitiryan dugo. Lalabas niya. Kaya, mag-iiwan ako ng isa dyan na nakabukas. Then, ibababad yun lang yan ng for ilang minuto. Iiwan ko dyan para mababad. Then, babalikan ko later para lagyan ulit ng disinfectant para way to go na at ilalagay ko na dun sa rack ng mga dialyzer. Ito na guys yung TCB. Ililista ko yan, pati yung blood leak test, kung kaninong dialyzer yan, kung anong date. Ayan. So ililista ko, ganun lang yan guys. Then yung dialyzer, lalagyan din natin ng date, i-update natin kung anong araw ginamit. So hopefully dun sa nagtanong, nakatulong itong video at nasagot ko yung tanong mo. And guys, kung nagustuhan itong video, payakap naman, paki-like, paki-subscribe, and comment dyan kung may nais kang i-comment, kung may tanong ka, kung may karagdagan ka, i-komento mo na rin. Maraming salamat sa panonood at naway nag-enjoy kayo at nakatulong itong video. Alright guys, peace out!